Sa sandaling ito, makikita si Leping na kumakanta habang nagluluto, halatang inspired dahil sa naging pagbabago ng kanilang relasyon ni Elizabeth. Kasunod nito, inilabas na niya ang mga sangkap para sa kanyang lulutuin, at sa isang mabilis na pagkilos, nahiwa na niya ang mga ito sa korteng puso. Sa huli, nagresulta ito sa isang magandang obra ng noodles na puno ng kanyang pagmamahal. Pagkatapos nito, dinala na niya sa lamesa ang bagong lutong pagkain at sinabi kay Elizabeth na handa na ang kanyang almusal. Namangha naman si Elizabeth sa pagkaing inihanda ni Leping at napatanong pa nga kung bakit pakiramdam niya na ang almusal niya ngayon ay tila kakaiba kumpara sa mga dati niyang almusal. Kasabay nito, naisip din niya na bukod sa mataas ito sa magic power, ay nagtataglay din ito ng misteryosong pakiramdam na hindi pa niya nararamdaman noon. Nahiya naman si Leping sa mga papuling ito ni Elizabeth kaya iminungkahi niya sa kanya na kainin ito kaagad bago pa lumamig. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya na tila masyadong direkta ang pagkakaluto niya sa kanyang special love meal para kay Elizabeth, at pakiramdam pa nga niya ay masyadong corny ang ginagawa niyang ito. Hindi naman na inusisa pa ni Elizabeth ang tungkol dito at sinimulan ng kainin ang kanyang almusal. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at napuno ng puso ang kanyang mga mata. Kasabay nito, napagtanto niya na nilagyan ni Leping ng kanyang pagmamahal ang pagkaing ito, kaya ganito ang kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, matapos makita ni Leping na nakatulala si Elizabeth, tinanong niya ito kung hindi ba masarap ang kanyang pagkakaluto dahil pagkasubaw niya ng isa, hindi na siya nakakilos. Kasunod nito, kumuha rin siya ng noodles na kanyang niluto at tinikman para malaman kung ano ang problema nito. Ngunit dahil sa sobrang haba ng noodles, hindi nila namalayan na ang pareho pala nilang kinakain ay magkadugtong na. Kaya matapos mapansin ito, nagulat ang dalawa at nagkatitigan, at pagkatapos ay unti-unting naglapit sa isa't isa. At sa sandaling magdidikit na ang kanilang mga labi, bigla namang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Alpha, na masayang binabati si Leping ng magandang umaga. Saka tinanong siya kung mayroon ba siyang ipapagawa sa kanya ngayong araw. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang mga sasabihin ay biglang tumama sa kanya ang napakalaking kamao na binuo mula sa kapangyarihan ni Elizabeth, na nagpalipad sa kanya patungo sa malayong kabundukan. Pagkatapos nito, muling isinara ng kapangyarihan ni Elizabeth ang pinto. Sa sandaling ito, galit na galit pa rin si Elizabeth, sinasabing sinira nito ang kanilang magandang moment. Sa kabilang banda, si Leping ay nahihiya nang ipagpatuloy ang kanilang gagawin sana, kaya nagmungkahi siya na pagkatapos nilang kumain ng almusal ay manood na lang sila ng TV. Kasabay nito, naisip niya na dahil wala siyang experience pagdating sa pakikipag-date, napapatanong siya kung ano ang kanyang magagawa para mas mapabuti pa ang kanilang relasyon. Samantala, maging si Elizabeth ay nahihiya na rin sa kanilang sitwasyon ngayon kaya sumang-ayon na lamang siya sa kagustuhan ni Leping. Makalipas ang ilang sandali, makikitang natapos ng kumain ang dalawa at ngayon ay nanunood na ng TV. Habang ginagawa nila ito, pasimpleng pinapagapang ni Leping ang kanyang kamay patungo kay Elizabeth. Ngunit sa sandaling mahahawakan na niya ang kamay nito, bigla namang iniangat ni Elizabeth ang kanyang kamay. Gulat naman si Leping sa ginawang ito ni Elizabeth at pinagpapawisan pa nga, iniisip na napansin nito ang kanyang mga ginagawa. Dahil dito, naisip niya kung pinagtitripan lamang ba siya ni Elizabeth, dahil sa kanyang pagkakatanda ay inamin na nilang dalawa ang kanilang totoong nararamdaman para sa isa't isa. Ngunit iba sa kanyang iniisip, kumuha lamang pala si Elizabeth ng juice, kaya niya iniangat ang kanyang kamay. Dahil naman sa nakita niyang ito, napatanong sa sarili si Leping kung masyado ba siyang nagiging mabilis, dahil kagabi lamang nagsimula ang kanilang opisyal na relasyon. Pero bago pa siya matapos sa kanyang labis na pag-iisip, biglang hinawakan ni Elizabeth ang kanyang kamay upang mag-holding hands habang nanunood. Habang pinagmamasdan naman ni Leping si Elizabeth, bigla itong nagsalita at tinanong si Leping kung mayroon ba siyang gustong itanong sa kanya. Ngumiti naman si Leping at sinabi na wala siyang sasabihin. Kasunod nito, nagsimulang lumapit si Elizabeth kay Leping upang samandal sa kanyang balikat. Ngunit sa paggawa niya nito, napadikit ang kamay ni Leping sa dibdib ni Elizabeth,
kaya labis na nagulat si Leping at napasigaw pa nga habang umuusok ang ilong. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa panunood ng TV. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagtanong si Elizabeth kung ano ang karaniwang ginagawa ng magkasintahan sa mundo ni Leping. Sa sandaling ito, sinabi ni Leping na sa kanilang mundo, ang mga magkasintahan ay karaniwang kumakain ng magkasama, namamasyal ng magkasama, nanunood ng mga pelikula, at kung ano-ano pa. Matapos namang marinig ito, sinabi ni Elizabeth na iyon na ang karaniwan nilang ginagawa. Napakamot naman sa ulo si Leping at sinabing tama nga siya. Ngunit sa pagkagulat ni Leping, sinabi ni Elizabeth na mag-isip siya ng mga bagay na karaniwang ginagawa lamang ng mag-asawa o ng mga magkasintahan na pwede niyang gawin ngayon sa kanya. Kinakabahan namang sumagot si Leping at sinabi na depende iyon sa lalim ng kanilang relasyon, dahil sa simula ay karaniwang nagho-holding hands lamang ang mga magkasintahan, gaya ng kanilang ginagawa ngayon. Tila hindi naman kontento si Elizabeth sa sinabi niyang ito at nagmungkahi pa nga na gusto niyang mas matindi pa doon ang kanilang gawin. Medyo nagulat naman si Leping sa reaksyon niyang ito kaya sinabi niya na ang pwede nilang gawin ay gaya ng ginawa nila noong nakaraang gabi. Napaisip naman si Elizabeth kung ano nga ba ang ginawa nila noong gabing iyon, ngunit kalaunan ay naalala din niya na naghalikan sila. Kaya ngayon, unti-unti na namang naglalapit ang kanilang mga mukha, handa na para sa kanilang second kiss. Ngunit, gaya ng nangyari kanina, bigla na namang natigil ang kanilang ginagawa dahil sa narinig nilang mga katok mula sa bintana. Kasunod nito, nakita nila si Alpha na mayroong mapang-asar na mukha habang tinatawag si Leping. Hindi naman na nakatiis pa si Elizabeth sa mga kalokohang ito ni Alpha at ngayon ay galit na sinasabi kay Alpha na kung wala siyang magandang dahilan kung bakit niya ginagawa ito, ay makakatikim talaga siya sa kanya. Agad namang nawala ang mapang-asar na mukha ni Alpha matapos makita ang galit na si Elizabeth. Sinabi pa nga niya na hindi niya sinasadyang mang-istorbo at sa halip ay mayroon lamang mga taong naghahanap kay Leping. Pagkasabi nga niya nito, nagpakita na nga ang mga alagad ni Leping at nakangiti sa kanila. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa harapan ng bahay ni Leping, kung saan makikitang naghanda si Leping ng makakain nila. Sa kabila nito, makikita pa rin ang bakas ng pagkainis sa mukha ni Elizabeth dahil sa mga istorbong ito. Hindi naman ito pinansin ni Leping, at sa halip ay tinanong sila kung bakit biglaan silang pumunta sa kanilang tirahan. Ang unang nagsalita ay si Annie at sinabi na noong nakaraang araw ay naramdaman niya ang magic power ni Elizabeth noong siya ay nasa Demon Realm, kaya agad siyang nagpunta dito. Kasabay nito, naisip din niya na marahil ay nalaman na nina Leping at Elizabeth na binuksan niya ang kayamanan ng Nine-Headed Demon Dragon nang walang pahintulot nila upang subukan ang combat power ng kanyang manika na si Raphael. Kaya agad siyang nagpunta dito para magpaliwanag. Sumang-ayon din naman dito ang Sword Saint at sinabi pa nga na, katulad ni Annie, ay naramdaman din niya ang magic power ng Demon Queen kaya agad din siyang nagtungo dito upang pakinggan kung ano man ang ipag-uutos nila sa kanya. Maging sina Elder Boss ay sinabi rin na naramdaman din nila ang kapangyarihan ni Elizabeth kaya nagpunta rin sila dito para na rin mag-report tungkol sa paglago ng Sacred Tree. Hindi naman magpapahuli si Alpha at nagsimulang magyabang, sinasabing naiinggit siya sa mga mabababang alagad na katulad nila dahil nagagawa nilang makapaglakbay kung saan-saan, hindi katulad niya na mga importanteng trabaho lamang ang ipinagagawa ni Leping araw-araw. Dahil naman sa narinig ni Elizabeth, direkta niyang sinabi sa kanila na hindi niya sila pinapupunta dito at ngayong alam na nila iyon, gusto na niyang paalisan kaagad ang mga ito. Kinontra naman ni Leping ang kanyang mga sinabi at iminungkahi na manatili muna sila upang pag-usapan ang mga kasalukuyang kaganapan sa labas. Ang unang nagsalita ay ang Sword Saint at sinabi na sinunod niya ang mga payo ni Leping at nagsimulang mag-aral muli ng swordsmanship kasama ng mga miyembro ng Sword Saint Guild. Dito rin ay binanggit niya na ibinahagi niya sa kanila ang lahat ng kanyang natutunan mula kay Leping. Iniulat din niya na nitong mga huling araw ay halos walang balita tungkol sa Dark Guild, at paminsan-minsan lamang ay mayroong ilang lumilitaw na infected na mga halimaw na nagsasagawa ng kaguluhan, ngunit ang mga ito ay hindi naman malaking banta. Kinumpirma naman ni Annie ang kanyang ulat at idinagdag pa na,
Bagamat hindi niya alam ang eksaktong dahilan, napansin niya na parang ang Dark Guild ay bigla na lamang naglaho. Kahit pa nga pumasok na siya sa kaloob-looban ng Demon Realm, ay hindi pa rin niya matagpuan ang bakas ng mga ito. Natuwa naman si Leping sa ulat nilang ito at binanggit na namamangha siya na nakapasok si Chi-Chi sa Sword Saint Guild, dahil kahit sa mga oras na ito ay wala pa rin siyang ideya na ang pinuno ng Sword Saint Guild ay walang iba kundi si Chi-Chi. Sinabi rin niya na magandang ang balita na tuluyan nang naglaho ang Dark Guild. Sunod namang nagulat si Isabel at sinabi na bumuo na sila ngayon ng mga bagong pulisya sa loob ng Elf Tribe at ngayon ay hindi na ito nahahati sa mga level ng bloodline ng bawat isa. Binanggit din niya na nakabuo na rin sila ng mga bagong koneksyon sa labas na mundo para makabuo ng kanilang sariling intelligence network para labanan ang Dark Guild. Hindi naman magpapatalo si Alpha at nagulat din na tinulungan niya si Leping sa pagkolekta ng mga protection money para maresolba ang problema nila sa pagkain para sa susunod na linggo. Matapos namang makapag-ulat ang lahat, tinawag ni Leping ang kanilang atensyon at sinabi na mayroon siyang sasabihin sa kanila. Kinabahan naman ang kanyang mga alagad dahil sa pagiging seryoso ni Leping, at iniisip na tama ang kanilang hinala na maririnig na nila ang kanilang mga bagong misyon, dahil nadagdagan na ang kanilang lakas. Naisip naman ni Isabel na hindi sila kailangang matakot sa kanyang ama, dahil kailangan lamang nilang magtulungan at mapupunta na sa kanila ang advantage sa tulong na rin ng Elf Tribe. Si Annie naman ay iniisip na isa itong kompetisyon, at gusto ni Leping na magkompetensya sila sa isa't isa. Ang Sword Saint naman ay iniisip na ang pagkawala ng biglaan ng Dark Guild ay marahil kasama rin sa mga plano ng Legendary Hero, kaya napaisip siya kung mayroon pa bang mas makapangyarihan pang kalaban na kailangan nilang harapin. Ngunit, iba sa kanilang mga iniisip, masayang itinaas ni Leping ang kamay ni Elizabeth at sinabi na magkasintahan na sila ngayon, na puno naman ng katahimikan ang apat at napaisip kung yun na ba talaga ang sasabihin niya sa kanila. Dahil matagal na nilang iniisip na magkasintahan sila. Kasunod nito, sabay-sabay na sumagot ang apat at tinanong si Leping kung, bukod doon, ay ano pa ang sasabihin niya. Matapos namang makita ni Leping ang kanilang malamig na reaksyon, napakamot siya sa kanyang mukha at tinanong kung hindi ba sila nagulat sa balitang yun, dahil para sa kanya, ang pag-iibigan ng Demon Queen at ng Legendary Hero ay talagang nakakagulat. Tiningnan naman siya ng kakaiba ni Alpha at napapaisip kung seryoso ba talaga si Leping sa kanyang mga sinasabi, dahil matagal na nilang alam na may gusto sila sa isa't isa. Ngunit gaya ng dati, iba na naman ang pagkakaintindi ng apat niyang alagad tungkol dito. Naisip ni Chi-Chi na nauunawaan na niya ang ibig sabihin ni Leping, at iyon ay kinakailangan na nilang umasa sa kanilang sariling lakas sa susunod nilang misyon at huwag nang istorbohin sila. Sumang-ayon naman si Annie sa sinabing ito ng Sword Saint at naisip pa nga na simula sa Treasure Dungeon hanggang sa Elf Tribe ay lagi silang tinutulungan ni Leping at ni Elizabeth. At hindi na nga niya alam kung gaano karaming beses na siyang muntik nang mamatay. Dahil dito, sinabi ni Annie kay Leping na kung mayroon siyang gustong ipagawa sa kanila, sabihin niya lamang at handa silang gawin ito. Pagkasabi nito, sinabi niya sa kanyang sarili na ang pag-training sa kanya nina Leping at Elizabeth ay para gawin siyang isang puwersa na kayang magprotekta sa kapayapaan ng buong kontinente. Kaya hindi siya maaaring lagi na lamang umasa sa kanila at kailangan na niyang simulan ang kanyang pagiging independent. Ang Sword Saint naman ay naisip na bagamat siya ang unang kumuha ng responsibilidad sa pakikipaglaban sa Dark Guild, iyon ay dahil lamang sa lakas na nakuha niya mula sa pagpirma ng kontrata sa Sea of Darkness. Ngunit ngayon na nakatagpo na niya ang Demon Queen na tumulong sa kanya upang tanggalin ang sumpa, naiwasan na niya ang matinding kapahamakan at nagkaroon pa siya ng bagong kapangyarihan para labanan ang Dark Guild. Dahil dito, kumpiyansa rin niyang sinabi na siya ay handa ring gawin ang kahit ano para sa Demon Queen at sa Legendary Hero. Ngunit kasabay nito, naisip din niya na bagamat tinuruan na siya ng Legendary Hero ng totoong kahulugan ng swordsmanship, nagdadalawang isip pa rin siya kung makakaya na ba niyang harapin ang mas makapangyarihan pang mga evil spirit na kanilang makakalaban. Kasunod nito, sumang-ayon din ang mag-ama at sinabi pa nga na handa rin silang makinig sa kung anuman ang ipapagawa sa kanila ni Leping.
Kasabay nito, naisip din nila na noong napunta ang mga barahang ibinigay sa kanila ni Leping sa kamay ng Dark Guild, muntik nang mawasak ang mundo. Mabuti na lamang at dumating sina Leping para iligtas sila at bawiin ang mga baraha sa kamay ng Dark Guild. Dahil sa lahat ng mga ito, lalo namang kinabahan ang mag-ama kung magagawa ba nilang mapagtagumpayan ang bagong misyon na ibibigay sa kanila ni Leping at ng Demon Queen. Dahil narinig din nila na hindi na mangangialam ang dalawa sa misyon nilang ito, napapatanong sila sa kanilang mga sarili kung magagawa ba talaga nilang mapagtagumpayan ang mas pinahirap na misyon na ibibigay sa kanila. Gaya naman ng dati, hindi pa rin napapansin ni Leping ang labis na pag-aalala sa ekspresyon ng apat, kaya tumawa pa siya at sinabi na mayroon siyang hihinging pabor sa kanila. Sa paningin naman ng apat, parang tinitingnan sila ni Leping na parang mga langgam at inuutusan na sundin ang kanyang mga sasabihin. Dahil dito, napayuko sila at naisip na nakita ni Leping ang kaduwagan at pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Kaya iniisip nila na ang ginagawa ni Leping ay isang babala para sa kanilang apat. Naisip pa nga ng mag-ama na nakakahiya ang kanilang mga ginagawa, dahil kung wala ang tulong ni Leping sa kanila, para lamang silang mga tambay sa lansangan at hindi nila maabot ang estado nila ngayon. Kaya sinabi nila sa kanilang sarili na kailangan nilang gawin kahit ano pa man ang ipag-utos sa kanila ni Leping, kahit pa iyon ay imposible. Ngunit iba sa kanilang mga iniisip, nakangiting sinabi ni Leping na pinaplano niyang umalis kasama si Elizabeth. Nagtaka namang tinanong ni Elizabeth kung ano ang kanyang sinasabi, dahil hindi nila iyon napag-usapan. Ngunit bago pa makasagot si Leping, sumingit si Chi-Chi at tinanong kung saan sila magtutungo. Sumagot naman si Leping at sinabi na ang kanilang magiging destinasyon ay ang Kingdom of Aristotle. Ipinaliwanag niya na kapag nakumbinsi lamang niya ang kahariang ito na sumali sa kanilang alyansa upang labanan ang Dark Guild, saka pa lamang niya mararamdaman na talagang natupad na niya ang kanyang mga responsibilidad bilang isang hero. At pagkatapos, magagawa na niyang magkaroon ng magandang pamumuhay, dahil natupad na niya ang kanyang tungkulin na maibigay ang kapayapaan sa kontinente. Sa kabilang banda, naisip ni Elizabeth na patuloy pa rin pala si Leping sa pagsuporta sa kanyang mga alagad na itinuturing na Four Kings. Ngunit naguguluhan pa rin siya tungkol sa sinabi ni Leping na pagkakaroon ng magandang pamumuhay. Kalaunan, napagtanto niya na ang tinutukoy ni Leping ay ang pamumuhay nilang magkasama ng mapayapa. Habang namumula pa ang kanyang mukha, naisip din niya na masyado siyang mabagal mag-isip dahil hindi niya kaagad naunawaan ang intensyon ni Leping. Naalala pa nga niya na noong una ay nabulag siya ng kanyang pagnanais na manalo kay Leping, kaya nagkamali siya ng pagkakaintindi sa mga ginagawa niya. Iniisip pa nga niya noon na pinaglalaroan lamang ni Leping ang mga taong ito dahil sa kanyang mga masamang hilig at ang kanyang pagnanais na ipakita sa kanya kung gaano siya kalakas. Ngunit ang totoo pala, ginagawa pala ni Leping ang lahat ng iyon mula pa noong una silang lumabas para mag-adventure, para sa kanilang hinaharap na magkasama. Dahil naman sa realisasyong ito, sinabi ni Elizabeth kay Leping na dahil ito na ang huling lugar na kailangan nilang puntahan, siya na mismo ang kikilos. At kung hindi papayag ang Kingdom of Aristotle sa kanilang alyansa, personal niyang wawasakin ang kahariang ito. Nabigla naman si Leping sa sinabing ito ni Elizabeth, kaya agad niya siyang pinatitigil at sinabi na huwag siyang padalos-dalos. At mas mabuti kung siya na lamang ang kikilos. Nangako pa nga siya kay Elizabeth na sa pagkakataong ito, gagawin na niyang mapayapa muli ang mundong ito. Kasabay nito, naisip ni Leping na bagamat ang plano niya ay nakasalalay pa rin sa reputasyon ni Elizabeth, mawawala naman ng silbi ang kapayapaang sinasabi nila kung gagamitan nila ito ng karahasan. Iba naman sa mga dating palaban na reaksyon ni Elizabeth, ngayon ay agad siyang sumunod sa sinabi ni Leping, sinasabing susundin niya ang kanyang kagustuhan. Sa sandaling ito naman, nagsalita si Annie at sinabi kina Leping at Elizabeth na hayaan siyang mag-request sa kanila. Kasunod nito, nakiusap siya na isama siya sa kanilang biyahe patungo sa Kingdom of Aristotle dahil kaya na niyang kontrolin ang kanyang Red Demon Eyes at magiging malaking tulong na siya sa kanila. Nagsalita rin si Chi-Chi at sinabi na gusto rin niyang sumama dahil matutulungan niya sila sa daan patungo doon, dahil alam niya ang pinakamagandang daan para makapasok sa Kingdom of Aristotle.
Medyo nenas naman si Annie sa pagsingit niyang ito, dahil sa kanyang palagay, bagamat hindi na si Chi-Chi ang presidente ng Sword Saint Guild, magagawa pa rin niyang mapakinabangan ang kanyang mga koneksyon noong siya ay presidente pa ng Sword Saint Guild. Hindi naman papahuli ang mag-ama at ngayon ay nagtaas din ng kamay, sinasabing nangangako rin sila na tutuparin kahit gaano pa kahirap ang mga misyon na ipapagawa ni Li Ping sa kanila. Sinabi pa nga ni Isabel na tama ang kanyang ama, dahil ngayon ay si General Blanchett na ang namamahala sa buong elf tribe at sa pag-aalaga ng Sacred Tree, kaya hindi magiging problema kung sasama rin sila sa kanila. Sa kabilang banda, matapos marinig ni Li Ping ang kanilang seryosong dedikasyon para sa kanya, nahihiyang sinabi niya na nagkakamali sila ng iniisip, dahil ang bagay na gusto niyang hingin na pabor sa kanila ay walang kinalaman sa Kingdom of Aristotle. Naiinis ding sumagot si Elizabeth at tinanong kung ano ang magiging punto ng kanilang pagsama, idinagdag pa niya na lilinawin niya sa kanila na kung sino man sa kanila ang sisira ng kanyang mood sa biyahe nilang ito ay tatanggapin ang kanyang galit. Awkward namang tumawa si Li Ping matapos makita ang nagagalit na si Elizabeth at iminungkahi pa nga sa kanya na pumasok muna sa loob at antayin na lamang siya doon, dahil mayroon lamang siyang sasabihin sa kanila at hindi rin magtatagal ito. Agad namang sumunod si Elizabeth at sinabi na lamang na wala rin naman siyang interes sa kung ano man ang kanilang mga gagawin. Kasunod nito, agad na niyang ginamit ang kanyang teleportation at pumasok na sa loob ng bahay. Matapos namang masigurado na wala na si Elizabeth, sinenyasan ni Li Ping ang apat na lumapit at pabulong na sinabi na mayroon siyang gustong itanong sa kanila. Bagamat nagulat sa kakaibang kilos na ito ni Li Ping, tinanong pa rin nila kung ano ang problema at sinabi na huwag siyang mahihiyang sabihin yun sa kanila. Agad namang bumulong si Li Ping sa kanilang apat at itinanong kung mayroon ba silang alam na lugar na mayroong hot spring. Abangan ang susunod na kabanata, dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at papindot na rin ng like, malaking tulong na yan para sa channel, at kung nagawa nyo na, maraming salamat sa inyong suporta, hanggang sa susunod na episode, mga lods!